like, share and subscribe. Kami mga overseas Pilipino at OFW ay labis na nababagabag sa mga nangyayari sa ating bayan. Maraming nakababahalang issue ang kinakaharap ng bansa. Kapag tinanong tayo ng mga tao kung ano ang nangyayari sa Pilipinas, nahihiya po tayo kung bakit tila hindi kayang magkaisa ang mga Pilipino sa kung ano ang makakabuti para sa bayan. Sa issue ng ICC, napansin namin ang maraming talakayan tungkol sa legal na aspeto. Sa mga vlogger, hinihingi namin na sakupin ninyo ang political aspeto ng issue ng ICC at ang mga implikasyon nito sa ordinaryo nating mamamayan. Sa kapwa naming overseas Pilipino at OFW, kami ay nananawagan na magtulong-tulong tayo kahit sa munting paraan upang umusad ang ating bayan. At this point mga kabayan, gusto ko lang i-discuss mga specific points na dito sa slides na ito. Para sa amin, ang key question sa aspetong legal ay, meron ba talaga legal jurisdiction ng ICC, which according to the Solicitor General who said, the failure of the appeals chamber of the International Criminal Court to rule on the issue of jurisdiction over the Philippines is the gaping hole in the decision to proceed with the probe on the past anti-illegal drugs operation. Number 2, are we surrendering our sovereignty if ICC is allowed to proceed? Number 3, should the Philippines serve the warrant of arrest if any? Number 4, if warrant of arrest is served, would there be a forced bodily carrying of FPRRD? Would FPRRD make true to his words na magkabarilan talaga and they can take me if I am dead? Number 5, would an imprisoned or dead FPRRD cause a deep wound, a serious disunity among our people? Sa aspetong political para sa amin, ang key question ay, number 1, ang issue at pressure ng ICC ay nag-trigger ba sa pagbuhay ng One Mindanao movement? Number 2, ang people initiative that is perceived as containing hidden agenda to the so-called perpetuation of power ay nag-post ba para ang Mindanao ang magsarili na laman? Number 3, dahil ang ICC ay laman ng diskusyon ng ating mga leaders, does ICC distract our national efforts na dapat sana ay nakatutok kung paano magkaroon ng trabaho ng disenteng salary ang ating mga kababayan at ang pag-angat ng ating edukasyon, pagreforma ng ating mga batas at polisiya ukol sa economic and political aspect? Number 4, are we accepting that ang dating Pangulo na pangunahing akusado sa ICC has done valuable contribution to our people and to our country? So, are we surrendering to the banyaga our dear son, tatay, and grandfather? Ano bang dapat nating moral responsibility sa ating leader na nag-alay ng lahat ng kanyang kakayahan para sa bayan? Ang pinakamahalaga or the fundamental question na dapat natin tingnan kung ano ang maidulot nitong ICC kung maipakulong niya ang akusado, pumapatay ang akusado in the process of serving the warrant of arrest. O kung ang bunga nito ay ang pagkawatak-watak natin bilang isang bayan at isang sambayanan, bilang one people and one state or country. Again, the overseas Filipino and OFW are very much concerned on what is happening in our country. We feel uncomfortable, insecure in our interaction with our counterparts of other nationalities. Our self-confidence has diminished instead of taas noo bilang isang Pilipino. To our social media content creators, our bloggers, please make content that balances the discussion on the legal and political aspect na dala ng ICC sa ating bansa. At ano ang totoong pangangailangan natin bilang isang bayan at nagkakaisang mamamayan. Dapat lawakan natin ang ating mga pananaw beyond face value and the long-term implications of our choice as one people.
Hanggang sa susunod naming pagbabahagi, maraming salamat po.